Ako po si SPO3 Benjamin Habrica, ang nakatalagang Operation PNCO dito sa bayan ng Santa Cruz. Sir, kumusta itong Santa Cruz? Mukha yata nitong May 7 may naganap dyan sa Barangay Alobo na, kumbaga, pinasok ang isang tahanan ng mga di kilalang lalaki. Yes, totoo yung information based on the complaint we received from Barangay Captain Erlan Condivida na according to him ay nag-iinuman sila. Then may mga pumasok na kalalakihan, allegedly according sa kanila ay armado. Then mabuti na lang, the information was immediately received by this station. So, nag-responde kaagad ang ating tropa sa pamumuno ng aming hepe, si Police Senior Inspector Aquino Bayangan. At okay naman ang resulta na kaagad nahuli yung isa, hindi umano doon sa mga pumasok na kalalakihan. Okay, sir. Therefore, nakahuli ng isa. Nasaan na po yung isang suspect na yan? Sa kasalukuyan, yung suspect ay nakadetain dito sa temporary lockup jail ng Santa Cruz Police Station. Maaari ko po makita siya mamaya? Pwede po, pwede siguro. Okay, sir. Therefore, mga ilan po yung suspects na yan na, kumbaga, nag-invade ng isang pribadong tahanan? Ang pagkakaalam po namin dito, sang-ayon na rin dun sa mga tao, ay more or less 7 katao yun na armed with long firearms, undetermined kung ano mga caliber yon. So, nagsasagawa nga tayo ngayon ng mga preemptive measures para huwag na uling mangyari yung ganung pamamasok ng Opo, sir. Saka sa loob po yata ng tahanan at medyo sa labas, nagpaputok ng mga baril yan eh. Hindi namin ma-confirm yung ganong information, pero magkakandak pa tayo ng further investigation relative do sa information na yun. Pero rest assured siguro, lalo na dun sa mga kabarangay o mga mamamayan natin na naandyan sa mga medyo malayong barangay na ang kapulisan naman natin ay hindi tumitigil. At sa katunayan nga, almost 24 hours na kami rito, hindi na kami umuwi. Dito na rin kami natulog. Dito na rin kami nililigo para lamang mapagserbisyuhan yung mga tao and to make sure na the election will be held peacefully. Okay, sir. Paano po nahuli yung suspect na yan? Taga Marinduque po ba yan? According do sa data nung suspect, siya ay taga Santa Catalina, Candelaria, Quezon. At hindi namin alam kung paano siya nakadating dito. Pero yung firearms niya ay na-confiscate sa kanya isang M16 Armalite rifle. Nagsasalita na po ba, sir? Paano ibig kong sabihin? May boss ba yan? O may politiko bang may kapit dyan sa lalaking yan? Parang wala kaming confirmed information kasi nananatili siyang tahimik. Ayaw niya i-reveal yung dahilan kung bakit siya napapunta rito sa lugar natin. Okay, sir. Ano po pangalan ng suspect natin? Ang atin pong suspect diyan is si Jose Dindo Gabiaso. Okay, sir. Mga ilang taon po yan? 35 years old. 35. Nung bali nahuli po siya, naka-bonnet pa ba yan? Naka-uniforme ba ng militar? Paano po? Naka-plain clothes lang siya. Naka-maong na pantalon, t-shirt. Lumaban po ba gaya mga yan? Lumaban? Nung kumbaga hindi na siya nakapanlaban kasi na-surprise din siya doon sa biglaang pagdating ng ating tropa. Paano po siya nahuli? Ibig ko sabihin kung grupo yan, naiwan ba yan? O
Paano pong, kumbaga, ating nasakote yan? Hindi natin alam kung naiwan siya, pero definitely, nung abutan siya ng tropa, nag-iisa siya. Saan bahagi po ng Alobo ba? Sa Alobo? Di sa yung barangay, naglalakad siya. Hawak niya yung M16, Armalite. Then, na-apprehend ka agad siya ng tropa. Naglalakad lang talaga siya sa barangay road o sa liblib? Hindi naman, barangay road, pero madilim siguro. Kaya hindi niya na masyado nakita. Hindi niya in-expect? Hindi niya inaasahan na papadating yung tropa. Ganun. Okay, sir. How about ganito? May balita po tayo sa pagkaka-interview sa pamilya ng biktima. Medyo may umaaligid pang sasakyan kagabi. Ano pong measures ang maaari natin o assistance na maitutulong, lalo na sa mga mamaya ng Alobo na game very traumatic yung experience na yan Sa ngayon po, may augmentation team na dumating dito sa amin. Siguro i-utilize natin yan, i-dispatch ulit. Mamayang gabi, lahat uli ng tropa namin lalabas ulit para mag-conduct ng patrolya, pagpapatrolya sa kabuuan. Hindi lang dito sa town proper, kundi dito sa mga adjacent barangay. Para kung sakali at mayroong mga ganyang presence ng mga taong kahinahinala, pwedeng ma-check. At kung magkaroon, mape-preempt natin kung sakali kung may mga binabalak silang hindi maganda. Sir, ito ba tuwing election, ganito mga insidente talaga nangyayari sa Marinduque? Hindi naman. Hindi. Sa experience ko, first time lang ito na nangyari dito sa amin. Ganon. Kasi nga po, balita Marinduque talagang very peaceful province yan. Nagtataka nga kami, bakit nagkaroon ng ganyan. Hindi natin alam kung bakit bigla silang nakaisip na pumunta dito sa amin. Napakatahimik dito, wala naman ditong kaguluhan.